Ang masasabi ko lang mga dre, sapat na yung charger sa bahay. Sapat na para sa pang-araw-araw kong pangangailangan dahil malapit lang naman yung biyahe ko mga dre, no. I think kahit bumiyahe kayo ng mga 30-60 kilometers mga dre, sapat na rin yung charger nyo sa bahay. Lalo na kung nag-i-stay kayo sa bahay nyo ng mahigit mahigit 10 oras. Pwede nyo i-charge sa 10 oras yun mga dre, no? Mga 30% din yun. Sigurado ka na. Ito yung gusto mo. Orange. May katwiran naman, diba? At least pag nakita nila yung kulay ng phone mo, alam nila, naka-iPhone ka. At hindi lang basta iPhone to. Diba? iPhone to na magpapaiyak sa'yo timbuan-buwan. Okay, unboxing mga treno. Ito lang yung kasama niya, isang cable. At itong cellphone. Walas tech. Habang nagmamahal yung cellphone, kumukonti yung kasama, diba? Apakahusay. Okay? Ito rin sa pinakamagandang nito mga treno. Boom. So, anong unit to? 14? I think so. 14 Super Pro Ultra Max? 14 Pro Max lang. Ito naman. Quickly set up. Set up without another device. No? Paano ba to? Akin na yung device mo. Iyan. Connect. Ano sabi? Hold your new phone camera to position the pattern. So, it's kahit anong end. That's it. Congrats. Congrats sa utang. Let me see the silver one, Joy. No. Okay, ito naman yung kay Joy, mga dre, no? Set up later. Okay, wow. Ano yan? Nice to. Yung set up later na yan. It's to set up later. Do you like the phone, Joy? Huh? Yeah, the camera is great. Aha. Camera is Camera. silent. Kumuha rin siya mga dre, no, si Joy. I don't know. That's why I want to set So, up everything. You need this. Yan mga dre, no? Tapos na tayo rito. Naglinis lang ako. Yun lang talaga yung ginawa ko rito. Pero ang kagandahan dito mga dre, no? Regardless, kung ano yung ginawa ko, naglinis lang ako, nagtapon ako ng basura, or whatsoever, is parehas lang yung rate ko mga dre, no? So, yun, okay na yun. Kahit pa paano kumita ako mga dre, no? Hindi ako na zero ngayong araw ng linggo. Kasi sayang naman kung wala akong gagawin. Diba? Pag yan, walang mga repair, so pwede ako maglinis-linis mga dre, no? Yung ganon. Kaya kahit pa paano, nakadepende sa akin kung gagawin ko ba to or hindi. May choice ako mga dre, no? Hindi yun obligado. Dapat lagi kang papasok. Walang amo nakatutok sa'yo. Hawak mo yung oras mo, kung anong oras mo gustong gawin. Ayun yung pinakamaganda sa lahat mga dre, no? At hopefully magawa natin ang paraan yan, no? Sa mga darating na araw na kung saan ikaw yung magde-decide
kung ano yung gagawin mo, kung kailan mo gustong gawin. At syempre dapat may kita. Di ba? Kasi lahat ng yun pwede mong gawin sa sarili mong oras eh. Ang tanong, may magbabayad ba sa'yo? Di ba? Makakakuha ka ba ng magpapasweldo sa'yo, di ba? Oy, papasko na mga dre. Nagpa-reserve na ba kayo? I mean, umorder na ba kayo ng lechon para sa inyong Noche Buena? Papakinaantayin nyo. Pwede kayong tumawag dito mga dre, no? Sa Cuisine de Manil. Yan, pwede kayong mag-pre-order ng lechon, isang buong lechon para sa darating na Noche Buena, no? O medianoche. Nga pala, anong oras na ba? Ba't ano? Thank you. That's it. Ang tuldok sa araw natin, paluwagan. Nag-snow pa, akala ko sa ano na eh. Ang mga January 1 na mag-snow, para na sa ganun eh, maganda-ganda naman yung ano, mga yung Pasko. Hindi masyadong challenging. Lalo na para sa mga ano, walang sasakyan. Meron pa akong chicken mga dreno, yung galing sa Costco. Tapos yung ginawa ko kasi nagpakulo ko ng mga sabaw pala. Pagkatapos nilagay ko sa mga tab, pagkatapos piniriser ko. Sabi ko yun na lang yung kakainin ko sana pag uwi ko. By the way, alauna na mga dreno, sabi ko yun ang kakainin ko pag uwi ko. Ang problema naman, walang kuryente. Pagtapos namin mag-live, nawala ng kuryente mga dreno. So, wala kang pagkain, lahat malamig. Kaya nagpunta ako ngayon dito sa KFC. Ngayon, wala na akong pag-charge san. Kaya mag-charge dito ako sa ano, sa plaza. Sa plaza na lang para medyo malapit. Nagka-problema pala ako dito mga Andre, no, sa sasakyan dito sa charging niya mga Andre, no. Kasi ewan ko na ano yata eh, kumbaga na jinx mga Andre, no. Minalas. Kasi nung nakaraang araw napagkwentuhan namin yung tungkol sa pag-charge ko ng Tesla dun sa outlet sa bahay mga Andre, no. Yung ordinaryong outlet for a couple of weeks gumagana naman siya, okay naman. Kumbaga sabi ko nga sapat na mga Andre, no. Hindi ko kailangan ng 240 volts para ano eh, para makapag-charge eh. Yung 120 sapat na mga Andre, no. Yun lang, okay na. Kasi nga maiksi lang naman yung mga biyahe ko. Ngayon kahapon ayaw niya mag-charge. So naisip ko ano bang problema, yung sasakyan o yung ano o yung charger mismo. Ginawa ko ng lahat mga Andre, pinagbali-baligtad ko. Basta tinanong ko mga Andre, no, kumbaga inikot-ikot ko ba kung saan ako magsasaksak. Ang lumalabas na error is hindi raw adequate yung ground ko, kaya ayaw mag-start ng charging. Anong problema ka ako? Ba't nung mga nakaraang araw gumagana naman siya? Bakit all of a sudden biglang ayaw na ngayon? Research. Tapos yun nga raw, baka walang connection sa ground yung outlet ko mga Andre, no? Dahil sa mga lumang bahay daw pangkaraniwan na walang koneksyon yung ground nila. So ngayon, yun ang titingnan ko ngayon mga Andre, no. Bubuksan ko siguro yung outlet ko para silipin kung may wire ba ako na nakakabit para sa ground. Kasi kung wala, ibig sabihin hindi na ako pwede mag-charge sa bahay. Pero ang tanong ko naman, bakit umubra nung mga nakaraang linggo? Di ba? Ang kulit eh. Siguro dahil bagong upgrade, kaya mas naging magaling yung sensor. Inisip ko naman bumili ako ng panibagong charger, yung medyo bobo na charger mga Andre, no? Bobo in a sense na hindi niya kailangang ma-detect na may ground para mag-start ng charging. Parang
Pag salpa ko sa kanya, magcha-charge sa agad siya. Hindi niya na kailangang ma-sense kung may ground ako o wala. Dami kong paliwanag, di ba? My friend, can I have 6 pieces of blueberry? Blueberry mo, tayo masarap. Tsaka cheese bagel, masarap. Tsaka ito, almond, masarap din. That's it, man. That's it. Uwi na to. Pahinga na talaga. Ayawan na. Oo nga pala mga dreno. Kaya naisip ko na bumili ng portable charger para dito sa sasakyan dahil ngayong magwi-winter na kung saan sana hindi ko na kailangang lumabas ng bahay para lang mag-charge ng sasakyan mga dreno. Pwedeng iwanan ko na lang yung pagkaka-charge habang nasa bahay ako nang sa ganon paggising ko kinabukasan full charge na siya. Ngayon pa siya bumigay mga dreno. Ngayon pang talagang winter na, magwi-winter na, tsaka pa siya nagloko. Ito ang isa sa pinakamalaking problema rito sa Canada mga dreno. Pag nawala ng kuryente tapos winter, siyempre umasa kayo sa heater Pag walang heater mga dreno, napakahirap, hindi kayo makakatulog. Kaya dati nung 2022 yata yun o 23 mga dreno, 2023 2022 nung nagkaroon ng ice storm ba yun? Tama ba, ice storm? Bagsakan yung mga puno, naapektuhan yung mga linya ng kuryente, wala kaming heater dito walang kuryente mga dre. So ginawa namin, nakitulog kami kila Joby. Buti kila Joby meron silang may kuryente. Ang tagal na itayo o naibalik nung supply ng kuryente. Bumalik na agad mga dre. Puputol-putol daw magkakaroon ng ilang minuto, mamatay uli. Okay mga dre, hanggang sa ulitin. Ang galing ko, naka-4 na araw akong sunod-sunod na upload bilis. Bilis ng araw. Bitin sa pahinga mga dre. Wait for just an hour more. What's the rush?